Alam nyo, bumalik po siya sa politika, dahil alam nyo, kasalanan nyo rin, Madam Hani Lacuna. Kasalanan nyo rin po. Bakit ho kanyo? Kung hindi ho dahil sa nababoy ang Maynila, hindi na ho siya babalik. Mahal na mahal ni Yorme ang Maynila. Diyan siya nagsimula from, sabi nga, from basurero hanggang naging mayor. Mahal na mahal niya po ang Maynila. Hindi niya ho malubos maisip na yung tinrabaho niya ng napakatagal at inayos niya in 3 years bilang mayor, wala pang 3 taon na baboy ng Maynila. Wala pang 3 taon, bumalik na sa dating Maynila. Ganun ang nangyari. Hindi ho pagtatraidor, Madam Hani Lacuna, ang ginagawa ni Isko. Sa katunayan, Madam Hani Lacuna, kayo po ang tunay na nag-betray. Ano ibig ko sabihin? Bakit ito nag-betray? Binetray nyo ho yung tiwala ng mamamayang mga taga-Maynila na ipinagkatiwala nila sa inyo dahil kayo ay inendorso ni Yorme, kaya naman kayo naboto dyan at nanalong mayor. Sa katunayan, mahirap po talaga ang labanan ng mayor sa Maynila. Pero madam, kaya kayo nanalo dahil kayo inendorso ni Yorme. Alam nyo, marami yung gustong tumakbong mayor ng Maynila. Yan o, isa sa pinag-aagawang pwesto sa Pilipinas, ang mayor ng Maynila. Sa katunayan po, mabigat ang labanan dyan. Kung papansin niyo, dating ang presidente tumakbo ng Maynila. Napapabalita pa yung si Aimee, di ba? Tatakbo dapat ng Maynila, pero umatras, di umano. Bakit kanyo? Hindi kasi kaya Iba ho kasi ang Maynila. Maynila is the center of the Philippines, ika nga. Kaya nga capital po yan di ba? Hindi po ang capital ng Pilipinas ay letter P. Ang capital po ng Pilipinas ay Maynila. Yan ho talaga ang puso ng Pilipinas. Kaya nga napakatindi ng labanan dyan from Atienza, Mayor Lim, from ERAP. Ang bigat ho ng labanan dyan. Hindi basta-bastang mananalo ikaw na isang mayor dyan sa Maynila. Yan ho ang pinakamatinding labanan, Maynila. Pero Madam Mayor Hani Lacuna, ibinigay sa inyo, sabi nga, in a silver plate. Binigay ho sa inyo ni Yorme. Bakit kanyo? Tandaan ninyo, in 3 years of Yorme sa Maynila, sobra ang paghanga at nabilib ang mga taga-Maynila kay Yorme. Kay Yorme sila nabilib, kaya kanila binoto. Hindi sila nabilib sa iyo, madam. Nabilib sila kay Yorme, kaya kanila binoto. Ang problema, yung tiwalang ibinigay ng mga taga-Maynila sa inyo ay ininyong binetray. Paano? Bumalik sa kabahuan ng Maynila, nasira ang mga sistemang magaganda sa Maynila, pumangit uli ang Maynila, within 3 years na paninilbihan ninyo, madam. Yung baha kaliwat kanan sa Maynila, ang bagal gumalaw ng gobyerno sa Maynila, in 3 years nasira yan. Sa madaling salita, Madam Hani Lacuna, hindi si Yorme ang nagtraidor. Kayo ang nagtraidor sa tiwalang ibinigay sa inyo ng mga taga-Maynila. Bakit tinraidor? Kasi nga, nagtiwala lang sila dahil inendorso kayo ni Yorme. Sa tingin mo, madam, kung ikaw tatakbo noon mag-isa, mananalo ka? Hindi! Malamang, matinding laban na mangyayari. At maaring hindi ka sumute. Tandaan ninyo, mabigat dyan, ha? Imagine ninyo, nung si Yorme tumakbong mayor dyan, alam niyo kung sino kalaban? 2 bigatin. 2 bigatin ng kalaban ni Yorme dyan. Bakit do siya nanalo? Alam niyo kung bakit? Kasi naghanap ng pagbabago ang Maynila mula sa mga bulok na nakaraan. Presidente pa nga kalaban niya dyan Ganong katindi. Dahil nga din sa
track record ni Yorme mula councilor to vice mayor, kaya siya pinagkatiwalaang maging mayor. And within that 3 years na mayor si Yorme, sobra yung tiwala na nag-gain ni Yorme sa mga taga Maynila. Sobra silang natuwa, sobra nilang na-appreciate ang isang workaholic na mayor. During pandemic, mantakin mo, nakatapos ng ilang condominium yan. Ilan ng nagawang ospital, ilan ng naayos na eskwelahan. Pandemya yan, madam, ha? Pandemya. Because of that, because of the works of Yorme, kaya kayo binoto. Hindi kayo binoto ng mamamayan ng Maynila dahil ikaw ay si Hani Lacuna, anak nung dating mayor. Hindi. Ikaw ay binoto dahil kay Yorme. So madam, wala po kayong karapatan na sabihin na tinraidor kayo ni Yorme. Hindi ho. Sa katunayan, kayo ang nagtraidor sa tiwalang ibinigay sa inyo ng mga Minalenyo. Nagtraidor kayo doon, pinagkatiwalaan kayo kasi inendorso kayo ni Isko Moreno. Anong ginawa ninyo? Wala. Ganito lang kasimple, madam. Kung masaya, kung masaya ang mga taga Maynila sa inyo, wala na sanang sisigaw dyan na bumalik ka na, Yorme. At hindi maglalakas loob si Yorme tumakbo dyan kung kayo ay napakalakas sa Maynila. Kung kayo ay merong prutas, ika nga. Kung kayo ay may nagawang maganda, sa tingin mo maglalakas loob si Yorme tumakbo ng Maynila sa pagka-mayor? Hindi. Bakit? Natalo siyang presidente. Tapos tatakbo na naman siya sa isang bagay na sa tingin niya matatalo siya? Imposible ho. Pero bakit ho siya naghagad na tumakbo muli? It's because wala po kayong nagawa sa Maynila. Nababoy ang Maynila sa inyong termino. Yun lang po yun. Real talk po tayo. Sa tingin ninyo, tatakbo si Yorme kung hindi niya sa tingin mananalo siya? Hindi. Pambihira, natalo na akong presidente. Tatakbo pa ako mayor, tapos matatalo ako? Hindi tatakbo yan kung mahina siya. Kaya siya tumatakbo ngayon kasi yun ang sigaw ng mga taga Maynila.